Hello guys! So, sasagutin po natin ngayon ang madalas na tinatanong po sa akin. Ang daming nagpa-private message or direct message. If that is the correct term, paano mag-apply sa Espanya? Kung madali lang ba makahanap ng trabaho? Like even like they're asking kung magto-tourist visa sila at mag-walk-in, matatanggap ba sila? So guys, kasi ganito, totoo naman na madali makahanap ng trabaho dito. Pero kapag ikaw ay nandito na at kapag ikaw ay may dokumentasyon. So, ano ba yung dokumentasyon na sinasabi? Ang dokumentasyon, yun po yung NI number mo. Numero Identidad de Extranjero. Kasi yung number na yan, yun po yung parang tax number mo. So yun, bago kanila bibigyan ng contract, hihingian ka po nila nun. So, yan ang paulit-ulit ko pong sinasagot sa mga kababayan natin. Bakit naman kasi ngayon ko naisipang mag-vlog kung kailan ako papasok sa work, 'di ba? Tapos hingal na naman ako, 'di ba? Anyhow, continue tayo. Saglit lang 'to para sa mga kababayan po natin na gustong pumunta dito sa Spain, gusto nila tourist visa or yung mga anong tawag nito, marami din namang mga kababayan natin na naglalakas loob sila, may tourist visa sila or nagko-cross country tapos maghanap sila ng employer dito. So, ang tanong, may mga ilan sa marami nga actually, pero hindi ko kayo ina-encourage guys kasi sa akin mas maganda yung legal kayo lahat. Kasi halimbawa, may mga ilan tayong kababayan na wala silang kontrato ang tawag yan dito. Kasi pag wala kang contract, wala kang SSS, wala kang protection kung may mangyari sa'yo, kung magkasakit ka, etc. etc. So, ang ano ko po sa inyo, mas maganda yung legal na paraan. Kung may mahanap kayong employer, halimbawa, nakukuha sa inyo. Pero kasi dito guys, sa totoo lang, dati, ganyan na ginagawa. Noon pa man, 20 years ago siguro, marami tayong mga kababayan na, alam mo yun, naghanap sila ng employer dito. Pipirma sila ng contract mo, tapos bibigyan sila yung magpo-process ng visa mo. But then nowadays hindi na yan, mas priority na ng mga Espanyola. Nandito ka na, tapos pero kahit nandito ka na, kung wala ka namang legal documents, yun, kung wala ka mang at least meron kang working permit. Kasi, kumbaga, hindi lang kasi yun para sa employer mo, para din yun sa'yo. Kasi kung may contract ka, alam mo yun, protected ka ng law. At saka, meron kang, ang tawag nito, SSS. Kasi ako yun yung hinahabol ko. At the very beginning, bago ako nag-apply, yan ang tinanong ko. Unang-una, kung meron ba ako, paano yung SSS ko, etc. etc. Tapos, kasi yan yung madalas na madalas na tinatanong sa akin ng mga kababayan po natin dyan sa Philippines. At ngayon, dito naman, may mga kababayan tayo na syempre nagbabaka sakali sila dito. Yung iba na hirapan sila talaga. Marami akong kakilala. Wala silang papers or document kung tawagin natin. So, nahirapan sila syempre magkaroon ng contract. So, yung iba, waiting sila, nagpapalakad sila para magkaroon sila ng
like residency card. Oh. So, hindi ganun kadali, guys. Akala lang po nang nakararami sa atin na parang, parang mag-message kayo, ma'am, paano po mag-apply sa Spain, especially from Philippines? Oh my, siguro meron namang mga companies, kung meron kayo, mag-research, magtanong-tanong, at hindi yung basta-basta ka lang naniniwala na, madali lang daw mag-apply, ganito, ganyan. Hindi po ganun kadali, guys, at iisipin nyo po lagi na nasa ibang bansa po tayo. Hindi po yan Pilipinas na mag-walk-in ka, tapos ipipresent mo ang iyong curriculum vitae, tapos isipin mo na matatanggap ka na ganun-ganun na lang, 'di ba? No, it's not that easy. Mas maisasuggest ko na mas maganda na legal kayong magkaroon ng papel para walang problema ang inyong, anong tawag nito, ang inyong pag-a-apply. Tapos yung iba naman, dami din mga yung gustong mag-open ng bank account, ganyan. Hindi din po ganun yun kadali, kasi you really have to apply. Ayun nga, hihingian ka kasi nila ng dokumentasyon kahit marami kang perang dala. Hindi sila basta-basta. Kasi sa Philippines, may pera ka, may ID ka. Anuhan ka agad. Or sabihin, sis, may passport ako, pwede ba ako mag-open ng account? Hindi siya ganun kadali, te. Kasi, iba yung nila dito. Iba ang kanilang, anong tawag nito, kung tutuusin. Iba yung patakaran, ayun. So, kailangan, at saka nga, hindi nga, kahit nga ako, kumbaga, Spanish citizen na ako, hindi ka pwedeng basta-basta mag-deposit. Halimbawa, kung meron kang malaking pera, anuhin yan, iimbestagahan ka, saan mo nakuha yung pera, bakit ka may ganito kalaking pera, at etc. etc. So, yun lamang po, sana nasagot ko po ang mga katanungan po ninyo. Pero, ang sabi ko nga sa ilan sa mga nakakausap ko privately, naniniwala ako yung ano ba yung madalas kong sinasabi, madalas naming pag-uusapan ng aking partner, ang tawag nito, yung pag hindi natuloy yung plano, that is God's protection. Ayun, yung mga hindi mo matagumpay na ano ba, so that is God's protection. Tsaka dadating at dadating ang pakas. Guys, nandito na ako. Ciao!